Dumako ho tayo dito sa pangalawa, mga bossing. Hindi daw po mastermind si Alice Guo. Siguro, Susunod nating topic, mga kababayan, ito po ay isang hearing, no, sa Senado. Na sinasabi ni Alice Guo, hindi po ako mastermind. Isa po ako sa biktima. Sabi ni Mark Ramos, pwede, maaari. Pakinggan po natin, mga kababayan, itong hearing na ito, no? we will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa Kongreso, dito ilang oras. Siyempre, ganun talaga. Talagang haharapin mo yan. Wala kang magagawa. Susunod ka lang sa kanila. Gumawa kayo ng mali eh. Siyempre, siguro naawaan sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, alam niyo po, mga kababayan, ako nakikita ko din ganun din eh. No? Sa lahat ng Pogo, sa lahat ng katarantaduhan ng Pogo o mga gumagawang katarantaduhan ng Pogo, kasi hindi naman po lahat-lahat talaga eh. No? Meron po mga mangilan-ngilan, kagaya po nung kila Gua Hoping. Ang nakikita ko po dito, hindi naman talaga mastermind dito eh. No? Pwedeng matakasan niya yan eh. Anong ibig ko sabihin pwedeng matakasan? Pwedeng makalabas siya o makalusot siya dyan eh. Pwedeng hindi siya makulong eh. No? Paano po? Makipag-cooperate siya. No? Sabihin niya yung mga nasa taas niya. Sabihin niya yung mga politiko din. 'Di ba? Yung mga politiko na kumbaga nasa likod ng Pogo na 'yan. Ako naniniwala ako, mga kababayan, maaari na biktima ito si Gua Hoping. Pero kapag pumayag siya, makipagtulungan, makipag-cooperate po, no? Nako, baka pwedeng ilagay yan sa Witness Protection Program. Di ba? Basta, sisiguraduhin na lahat ituturo po. Lahat ng kasabwat dito ituturo. Pati yung mga politiko na talagang tumutulong sa kanila para makapag-cooperate. Pagod na 12 oras sa Kongreso, tapos ilang oras din sa Senado. Ikaw ay biktima o kaya pawn, no? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Pangalawa, mga bossing, ang hawak lang naman nitong si Alice Guo yung bamban eh. Doon sa ibang mga Pogo na may mga irregularidad din po, iba may hawak. So ibig sabihin, nandun lang sila sa ilalim at merong mga nagpapatakbo sa itaas. Yun ang ituturo, mga kababayan. Yun ang kailangan ituro ni Gua Hoping. Siguro natatakot po sa buhay niya. Siguro po alam na alam niya kung gaano kalakas, no? Yung nasa likod, at talagang kahit na sabihin mong kahit na po sabihin niyo ilagay niyo ako sa Witness Protection Program, mukhang mahabol pa din ako. Sabi ni Ma'am Lorelai, DSNR, di yan kakanta for sure, takot lang yan makulong habang buhay. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, tanong ko lang kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Ayan kumbaga parang inaalam po ni Senator JB, mga kababayan. Parang papunta siya doon sa ikaw ba pinaka-guilty dito o may most guilty pa sa iyo? Inaalam niya, no? Tingin ko ang offer nito pwede kang mapasok sa Witness Protection Program kung hindi ikaw yung most guilty at kung ituturo mo yung talagang pinaka-head. Sabi ni Bemby, ang sa akin is alam nila safe sila sa loob kahit ibulgar man nila or hindi. Pero baka yung family nila sa labas.
ang totoo din po yan. Di ba? Kaya hirap na hirap itong mga ito. Ay, hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi, less guilty. Hindi guilty talaga. Sige po. Go, Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Oh, so ibig sabihin parang umaamin at hindi niya sinabi. No, kung most guilty siya o siya yung o siya ay guilty. Pero yung pagsasalita niya, mga kababayan, I think alam na din po ng mga senador. Alam na po nila kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ibig sabihin, mga kababayan, pag-amin na din po yun. Di ba? Pag-amin na meron talagang kumikilos at meron talagang irregularidad sa Pogo. Di ba? Sabi ni Gilberto Panlaki, good evening Mark from Saudi Arabia. Oh. Kaya ako natanong kasi baka sa executive session sana sa uli ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So sa executive session hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Oh. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate. Maganda ito, mga kababayan. Baka naman pagpasok sa executive meeting, ganun din ang mga isagot niya, nasayang lang din. Sabi ni Arlene Kayumanggi, the way she said it, parang given na yun. Yung idea na si Duterte, ayan ka na naman. Si Duterte na naman ang tinarget mo. Yung idea na si Duterte and his backup dancers talaga ang puno ng lahat. Ayan po, sabi ni Arlene na single po. Tuloy. And we will be responsible for her safety. So alam ko naman natin, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just wait for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Naku, may kaba effect ito, mga kababayan, doon sa mga tumutulong, doon sa mga kasali, doon sa mga incorporator, doon sa nagtatago. May kaba po yan. Ako nasasabihin yata ni Alice Go. Madidiin na talaga yata ako. Mukhang etong pagtatago, no? Mukhang etong pagtatago ko. Alam niyo na kung sino tinutukoy ko. Mukhang etong pagtatago ko sa Kongreso, mukhang pagtatago na sa batas ang kasunod. Mga kababayan? Kasi yung sinabi niya, tingin ko po alam na ng mga senador kung sino yung nasa likod nito Pag-amin na din po yun, mga kababayan. Pag-amin, kagaya nung sinabi nung nagkomento kanina, pag-amin na medyo may pag-iwas ng konti. Play safe. Ayan, sabi ni Mr. DC. Di ba? Ibig sabihin, meron talagang nasa likod at meron talagang mga irregularidad o merong malalaking tao baka nandiyan
no, sa gobyerno o dating nasa gobyerno o dating pinakamataas sa gobyerno. Yan lang po mga kababayan. Waping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Tapos magulat tayo mga bossing, ano? Magulat tayo, malaki po ang porsyento ni Kibuloy. Oh. Naloko na. Nataranta na lahat po mga kababayan. Don't Madam waste Chair. the time, don't waste the opportunity, but Yes, make Madam the Chair, most use of thank it. you for that. Senator Jing. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Miss Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya. Naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Kahit po hindi sasabihin yan mga kababayan, pero may epekto din po yan, no, doon sa mga ano. Kahit hindi po ibabalita, ibo-broadcast, hindi po sasabihin sa atin, may epekto din po yan doon sa mga mababanggit na pangalan. Lalo po kung lokal, mga kababayan. Ibig ko sabihin sa lokal, kung kapwa natin, Pilipino, mga bossing. Oh ha?